Lumipas ang 3 araw mula nang una akong tumira sa mansyon ni Leonardo Vergara. Tahimik dito, sobrang tahimik na minsan. Ang sariling hinga ko lang ang naririnig ko. Walang ingay ng kapitbahay, walang tawanan ng mga bata, at walang sigaw ni mama mula sa kusina. Tanging lamig, katahimikan at mga matang laging nakamasid. Tuwing umaga dumadaan si Martha. Sa kwarto ko bumaba ka, gusto kang makausap ni Mr. Vergara. Sabi niya lagi may tunong sanay na sa utos at tuwing kaharap ko si Leonardo pareho. Ang kanyang ekspresyon malamig, walang emosyon. Parang lagi akong sinusukat. Hindi ka ba nagsisisi, tanong niya minsan? Habang nag-aalmusal kami nagsisisi, tanong ko. Pabalik na pumayag kang maging kabayaran, na payuko ako, wala akong pagpipilian, sir. Ginawa ko yon para sa pamilya ko. Tahimik siyang tumingin sa akin sandali bago ngumiti ng mapait, ganun nga siguro. Talaga lagi niyong sinasabi, yan ginawa para sa pamilya, pero ang totoo may bahagi sa inyo na pumapayag dahil gusto niyong maramdaman na kailangan kayo. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin noon. Ngunit nang makita ko ang lungkot sa likod ng malamig niyang mga mata, may naramdaman akong kakaiba. Parang biglang nagtanong ang puso ko, sino ba talaga si Leonardo Vergara? Kinagabihan, hindi ako dalawin ng antok naglakad. Ako palabas ng kwarto at bumaba sa malawak na hagdanan. Tahimik ang buong mansyon, tanging mahinang ilaw ng hallway lang ang gabay ko hanggang sa mapansin ko ang isang bukas na pinto. Kumislap ang liwanag mula sa loob. At doon ko siya nakita, si Leonardo nakaupo sa harap ng isang lumang piano. Walang suot na coat na kayuko habang pinapatugtog ang isang malungkot na awitin. Ang mga daliri niya ay maingat, puno ng damdamin, at sa bawat nota parang may tinatagong kirot. Hindi ko akalaing marunong siya tumugtog. At higit sa lahat, hindi ko akalaing kaya niyang maging ganito. Tao, ang ganda ng tugtog mo, mahina. Kung sabi na palingon siya, bahagyang nagulat, akala ko tulog. Kana sabi niya sabay lingon sa piano. Matagal ko nang hindi tinugtog to, bakit tanong ko matagal siyang hindi sumagot? Dahil siya, ang nagturo sa akin, mahina niyang sabi. Ang asawa ko, natigilan ako. May asawa ka na pala, wala na siya, malamig niyang tugon. Matagal nang wala nakita. Kung nanigas ang kanyang panga, may lungkot sa tono ng boses niya na parang hindi niya kayang itago, at sa gabing yon, unang beses kong nakita si Leonardo Vergara bilang tao, hindi bilang mayamang amo, hindi bilang lalaking nagmamay. Ari sa akin kundi bilang isang sugatang kaluluwa, at doon ako natakot dahil habang mas nakikilala ko siya, mas hindi ko na alam kung saan ako tatayo sa pagitan ng galit-awa at damdaming unti-unting nagigising sa puso ko. Simula noong gabing, narinig ko siyang tumugtog ng piano. Hindi ko na siya matano sa parehong paraan. Hindi na siya basta si Leonardo Vergara, ang lalaking nagmamay-ari ng katawan ko bilang kabayaran. Ngayon nakikita ko na rin ang lalaking may sugat sa loob, isang kaluluwang kasing lungkot ng mga nota ng piyesang tinugtog niya. Hindi ko man aminin. Pero mula noon, hinanap ko siya sa bawat sulok ng mansyon. Tuwing naririnig ko ang yabag niya, sa hallway napapalingon ako. At sa tuwing dadaan siya, tila humihinto ang paligid, at ako naman ay hindi makapagsalita. Isang umaga habang nagdidilig ako ng mga halaman sa hardin, lumapit siya tahimik lang, hawak ang isang tasa ng kape, at tumingin sa akin ng ilang sandali bago nagsalita. Hindi mo kailangang gawin yan, sabi niya. May mga tauhan para riyan, ngumiti ako ng bahagya. Mas gusto kung may ginagawa, sir. Nakakapanatag, sandaling natahimik, tumingin siya sa langit. Tapos bumantong hininga, Althea. Kailan ka huling nakaramdam ng kapayapaan? Napatigil ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin yun. Marahil nung bata pa ako, nung buo pa ang pamilya. At wala pa kaming iniintinding utang o pangamba, matagal na po, sagot ko. Pero sinusubukan kong hanapin ulit. Ngumiti siya, bahagyang totoo sa unang pagkakataon. At sa tingin mo mahahanap mo rito? Hindi ko alam, sir, sabi ko. Pero kahit paano natututo akong huwag matakot nagtagal. Ang titigan namin,
o sa kakaibang katahimikan sa pagitan namin may naramdaman akong hindi ko may paliwanag. Isang koneksyong pilit kong itinatanggi pero lalong lumalalim kinagabihan nakita ko siyang muli sa piano room. Ngayon, hindi na ako nagtagong, nakikinig lang lumapit ako sa kanya. Tahimik at umupo sa tabi niya. Ano yung tinutugtog mo? Tanong ko tugtog para sa taong matagal ko nang iniwan. Sabi niya, halos pabulong iniwan mo. Tanong ko, tumango siya dahil pinili kong unahin ang ambisyon at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Tahimik, ako hindi ko alam kung paano siya papawiin ng sakit. Pero gusto kong marinig ang bawat salitang galing sa kanya. Althea, bulong niya pagkatapos ng ilang sandali. Minsan, kapag may masyado kang pinanghahawakan, kapangyarihan, kayamanan, control, unti-unti kang nagiging alipin ng sarili mong takot hanggang sa isang araw. Majay gising ka na lang mag-isa at nang sabihin niya, yun nakita ko ang lalaking hindi ko akalaing may ganitong lalim. Ang lalaking dati kong kinamumuhian ngayon ay nagiging palaisipan ng puso ko habang pinapanood ko siyang muling tumugtog. Napansin kong ang bawat nota ay parang kwentong hindi niya masabi. At sa bawat himig, parang unti-unti rin niyang binubuksan ang pinto ng kanyang puso. At ako ang hindi sinasadyang nakakapasok. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero isang araw napansin ko na lang, hindi na ako ganun katakot sa kanya. Si Leonardo na dati parang bangungot na, hindi ko matakasan ay unti-unti kong nakikitang tao may mga sandali nang ngumiti siya, minsan pa nga ay napapatawa at sa tuwing ganun, parang ako ang nagiging dahilan sa loob ng ilang linggo nagbago. Ang paligid ng mansyon, ang dating tahimik at malamig na mga pasilyo ngayon, ay may halakhak na minsan kong naririnig. Si Martha na dati palaging seryoso, ay nakikitang nakangiti na kapag nagkakasalubong kami. At ako na dati bihag ng takot, ay unti-unti nang nakakaramdam ng kakaibang uri ng kalayaan. Isang tanghali, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa sala, dumating si Leonardo, naka-rolled sleeves, ang kanyang polo, hawak ang ilang papeles at bahagyang pawisan. Ngayon ko lang siya nakita na ganun. Hindi perpekto, hindi formal. Althea, tawag niya sir. Sagot ko, hindi tumitingin, wag mo na akong tawaging sir. Napatingin ako sa kanya, medyo nagulat. Ano pong itatawag ko? Ngumiti siya ng banayad Leonardo, o kung gusto mo, Leo, parang biglang bumilis. Ang tibok ng puso ko, hindi ko alam kung bakit, pero ang simpleng pangalang, yun ang galing sa kanya ay parang nagdala ng kakaibang init sa pagitan naming dalawa. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang gabi na hindi ko makakalimutan. Habang kumakain kami ng hapunan, tinanong niya ako, Althea, kung sakaling wala kang problema, kung malaya ka, ano ang gusto mong gawin sa buhay mo? Matagal akong natahimik bago sumagot. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral, sabi ko. Gusto kong maging guro para kahit papaano. May uwi akong dangal sa pamilya ko, tahimik siyang nakinig, tapos tumango. Kung ganun, sabi niya, ipagpatuloy mo na pakunot ang noo ko. Ipagpatuloy papayagan kitang mag-enroll ulit, may kakilala ako sa isang universidad. Hindi mo kailangang manatili rito kung ayaw mo. Pero gusto kong tuparin mo, yung pangarap mo ng laki. Ang mga mata ko, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Bakit niyo ginagawa to tanong? Ko halos pabulong tumitig siya sa akin. Hindi na malamig, hindi na mapanganib dahil gusto kong may isang taong hindi ko sirain, sabi niya. Na gusto kong magsimula sa'yo sa gabing yon. Hindi ako nakatulog habang nakahiga ako paulit-ulit kong iniisip. Ang mga sinabi niya, sino ba talaga si Leonardo Vergara? Ang lalaking inalipin ako o ang lalaking unti-unting nagpapalaya sa akin? Hindi ko alam. Ang alam ko lang sa bawat araw na lumilipas, ang pader sa pagitan namin ay unti-unting bumabagsak at sa likod ng mga basag na pader na yon baka puso ko na ang unti-unting bumibigay.